So yan guys, isang maulan na araw ng Lunes ngayon. So nagsuspended na rin ng klase dito sa Pampanga tsaka sa ibang parte ng Manila. So ito yung kaganapan ngayon sa Pilipinas guys, maulan talaga. Tingnan nyo guys, oh, mag-alas 7 pa lang makulimlim na. So namalengke kami ni Mrs. Nandito kami ngayon sa OC. Ayan. So nandito kami sa OC ngayon. So ito, namimili si Mrs. Nandito ako sa labas. Habang summer vacation pa lang ngayon sa South Korea. Sa South Korea napakainit ngayon, dito napakalakas ng ulan, may bagyo. Ayan guys, oh, andito ngayon si Kabulol dito sa OSAID. Ayan guys, oh. Ay, maulan. Yan, nasa OSAID tayo. So ito yung pinaka murang grocery na pinamimilan ng mga tao dito sa aming lugar. So ayan, oh, dati guys, pag ganyan maulan, summer vacation sa South Korea, minsan maulan yung summer vacation, nasa bahay ka lang. Pero ngayon, habang mainit yung panahon sa Korea, maulan naman dito sa Pilipinas. So, yan. Ano ko na ang ebon, ha? Kay, ay, ating kakaroon gatas niya. Ating gatas ka rin. Uy, kabit mo naman ito kasi. Hindi mo naman, ay naman kaya. Ha? Parang baka manyalin eh. Pero siniligalat ang ilang sukat ng datang alangkal. So yan guys, lumalakas yung ulan. So nag-tricycle kami ngayon. So pauwi na kami guys. Yung mga ibang estudyante pumasok ng maaga pero pinauwi rin kasi late na nag-cancel ng klase, nagsuspinde. Yung iba hindi nabasa ng maaga yung update sa Facebook. Kaya ngayon lang nila nalaman na walang pasok. Ayan guys, oh. Ayan guys, so kakauwi lang natin. Galing tayong palengke. So ang daming mga estudyante na pumasok kaninang umaga talaga. Kasi dito sa amin may mga pang umaga, may mga pang hapon. So ganun yung klase nila. So hindi nila nabasa kagad yung advisory sa Facebook na walang pasok. Kaya eto, namumblema sila ngayon na sasakyan pa uwi. Gawa ng medyo lumalakas na yung ulan at konti lang yung namamasada. So well anyway guys, andito tayo ngayon. Nandito ako sa terrace, sa taas. So umuulan na talaga, tag-ulan na. So naano lang ako guys kasi usually kasi sa mga hindi nakakalam sa South Korea kasi pag summer minsan yung summer vacation puro maulan. So bibihira lang yung ano talaga na pag summer makukumpleto yung 5 days na umaaraw, nakakagala. So usually si Kabulol pag ganito nung nasa South Korea pa tayo, kung hindi ako nasa bahay lang kasi madalang lang ako gumala sa mga nakakasubaybay sa mga videos ko. Aside from that, aalis lang ako kung may lalakaran ako sa embassy ganyan o kaya may bibili na ako sa Seoul yan. So ang rota natin minsan nasa Myeongdong tayo, nasa Seoul tayo, nasa Haewadong tayo kung saan nagsisimba tayo ng Catholic Mass doon. So dati, yan, namimiss ko lang yung buhay. Kasi first time ko mag summer vacation na wala sa South Korea. So nasa Pilipinas na tayo. Yung mga tanggapan ng bonus, mga ganyan. Minsan, tsaka pag summer vacation naman kasi guys, hindi naman kasi lahat ng mga company may bakasyon. At hindi rin naman lahat ng company nagbibigay ng bonus. Nasa swerte lang talaga pag nakatsyempo ka ng among mabait. Pero kami, kahit na gano'n, nagbibigay ng bonus yung amo namin. Hindi pa namin naranasan na nagkaroon ng mga summer vacation, sulal o tusok na walang binibigay si amo. Meron naman. Bukod sa
Sa cash, mayroon din mga pag-gift set tulad ng mga shampoo o kaya naman yung mga pagkain na Century Tuna, ganyan. Pero kadalasan puro mga personal hygiene ang binibigay ni Sadyang Nim namin. Sinishare ko lang guys. So, syempre, napakabilis ng panahon. Dati, pag summer vacation, nasa loob ako ng kwarto o kaya naman yung nagja-jogging ako, naglalakad. So, iniisip ko, pinapangarap ko na nasa Pilipinas ako. Ngayon na nasa Pilipinas ako, so, kahit na siyempre hindi mo maihalin tulad yung Pilipinas sa South Korea. Sa South Korea siyempre pag nagtatrabaho ka doon kahit papaano malaki yung kinikita mo, pero siyempre may mga kaakibat din na ano yon, kalungkutan, mag-isa ka, hindi mo kasama yung pamilya mo. Kagaya ng sinasabi ko po sa inyo, basta pag nasa South Korea kayo, pagbutihin nyo lang, magsipag lang kayo. Pag umuwi kayo ng Pilipinas, wala kayong binabayaran. Ibig ko sabihin binabayaran yung wala kayong utang o di kaya naman wala kayong mga alalahanin na pinapaaral na sa kolehiyo, tapos nyo lang na pag-aral yung anak nyo, pwede na kayong mag for good. Kasi higit na mas masarap dito sa Pilipinas kahit nakakaraos lang kayo 3 beses sa isang araw, nakakatulong sa mga magulang, kapatid, okay na yun. Huwag na tayong magangad ng maraming pera o yumaman ng yumaman. Kasi the more na mas marami kang pera, mas maraming stress na dumadating sa'yo. To be honest, yun ang isa sa mga naisip ko guys. So well, ito guys, gusto ko lang pakita sa inyo. Umuulan ngayon, nasa Pilipinas na si Kabulol. Talagang yung mga ibang kasama ko niya na nandun sa South Korea, nakita ko sa Facebook nila, iba't ibang gala, may pumunta ng Busan, may pumunta ng malalayong lugar na probinsya ng South Korea na pinuntahan yung mga kakilala nila, kaibigan nila. So yan yung yan yung mga kaganapan during summer vacation. Talagang literal na yung factory, napakatahimik. 5 araw yan, yung ibang naman, dinadayo pa yung mga kaibigan nila o di kaya yung mga kaibigan nilang malayo sila yung pumupunta sa factory nila, naghihihaw, inuman, magdamag, at saka yun nga, minsan yung iba gumagala, nagbabar, nagbibilyar, nagbabasketball, kanya-kanyang activities. May mga community group din doon na nagpapaliga ng 5 days league na basketball sa mga EPS na gustong sumali. So maraming kang pwedeng gawin, pero ako kasi, pag summer vacation talaga sa loob ng 13 years ko sa South Korea, more on, gagalaman ako isang araw lang. Linggo, yun, magsisimba sa church sa Hewadong, mamamasyal. Yun na yun. The rest yung 4 days, sa bahay lang ako. Magluluto ako, manonood ako ng movie marathon, habang nagsashot tayo ng mecho o kaya soju. O di kaya naman, pag may pasok, pinapasukan ko kasi sayang din naman. Kasi double pay yun. Hindi man double pay, at least holiday, kumbaga, malaki overtime rate yung bayad natin doon per hour. So yun lang, so gusto ko lang pakita sa inyo, matagal akong hindi nakapaggawa ng vlog dahil dating OFW, naging house husband na tayo literal, atid sundo sa anak ko. So which is yun naman talaga yung hiniling ko at dinesisyonan ko yun na umuwi na ng Pilipinas. Pero talagang sumasakit na talaga yung likod ko. Ramdam ko kahit nasa bahay lang ako. Dahil siguro sana yung katawan ko sa mabibigat na trabaho, araw-araw kumikilos, araw-araw talaga yumuyo ko. Kaya kailangan ko minsan nag-workout para kahit paano gumalaw-galaw at may stretching yung likod ko. Guys, so parang madilim yung kalangitan, talagang tag-ulan na rito. Late na nga eh. Ano na ngayon? August. Usually nasa March, April, May, June, yan, July, yan ang pinakakalimitan na pagbuhos ng ulan na. Pero late na nga siya. Ayun yung sa baba guys. Basang-basa na yung motor ko sa baba dahil may motor na binibenta tayo sa garahe na yan kaya hindi mapasok yung TMX natin. Malapit din pala kami dito sa Shopee Hub. Ayan, kung makikita mo nyo yung truck na orange na yan. Ayan yung mga package na nasa loob niyan. So malapit lang kami dyan, Shopee Hub, kaya pag umorder kami ng Shopee, mabilis lang na i-deliver sa amin yung parcel. So yun lang guys, gusto ko lang ipakita sa inyo yung buhay dito habang kasalukuyang nagaganap yung summer vacation sa South Korea. Sa mga nag-aantay pa rin na magkaroon ng employer, mapasama sa mga roster o kaya naman magkaroon ng EPI o kaya naman ma-select na magkaroon ng Sadyang Nim, huwag kayong mawala ng pag-asa. Darating lahat ng mga bagay na yan kung para sa'yo, para sa'yo. Hindi kailanman kabawasan sa blessing mo yung mga blessing na natatamo na kakamit ng iba. May kanya-kanya tayong oras, huwag lang nating ipilit talaga kung ayaw. Ngayon, kung ginawa mo na talaga yung best mo, kaya nasabi kong huwag mong ipilit kung ayaw talaga, minsan siguro kailangan din natin tignan yung ibang mga oportunidad sa tabi-tabi natin. Baka malay natin dun pala tayo para doon para tayo, I mean.
minsan hindi natin kayang ipilit kahit anong pilit natin, talaga siguro hindi tayo para doon. Kailangan natin gumawa ng ibang desisyon sa buhay. It's all about decision making, yung pinaka kailangan mong gawin sa buhay mo, dahil tulad na sabi ko sa iyo, mas maganda yung sinubukan mo kaysa sa wala kang ginagawa. At least nag-fail ka man, at least you try, sinubukan mo, malay mo, di ba? So ganun lang yung buhay, guys. Lahat ng bagay, lahat ng plano natin minsan dinadasal, hinihingi, hindi lahat yan nabibigay sa atin ng Panginoon. So may takdang araw, oras, dahil higit na mas maganda yung plano ni God para sa atin. Kaya magtiwala lang tayo, nasa proseso yan, trust the process. Sa mga nasa South Korea naman, ingat lang kayo sa trabaho at mag-enjoy lang kayo sa summer vacation ninyo, dahil pagkatapos niyan, bakbakan na naman, trabaho na naman, maghihintay na naman kayo ng bagay. Maraming bakasyon ngayong August Sa next week yata magkakasunod-sunod yung mga red calendar dyan. Yan ang kagandahan sa South Korea. Tapos may tusok na naman, saka ilang mga days na red calendar dyan. So but anyway, bababa na ako, tutulungan ko si Mrs. Magpe-prepare na kami ng tanghalian namin. So masarap kumain pag umuulan. So that's it, guys. So maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay. Shoutout pala sa mga hindi ko na sa shoutout. So alam mo kung sino kayo, ikaw nanonood, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa aking mga videos. Nakasama kita mula noon hanggang ngayon na nasa nasa Pilipinas na ako. Bulol talaga. So paano, guys, see you again in my next video. So ingat lahat at enjoy sa mga nasa South Korea ngayong summer vacation po. At sa mga nag-aabang ng Korean language test o EPI o Sajangnam ng employer, tiwala lang, magdasal kayo. When the time is right, the Lord will make it happen. So yun lang, guys. Annyeonghaseyo.